Guys, sa mga naghahanap po ng pinaka-budget phone, at hindi lang yan guys, dito kay Realme, meron po sila ditong bagong release. Ang kanila pong Tech Life Pad Lite 8. So ito guys yung 8 inches. Siyempre kung naghahanap po tayo ng pinaka-budget na tablet, especially guys, ngayong pasukan na ng mga estudyante, baka naghahanap po kayo ng budget lang na tablet guys. Ito, napakamura po ng tablet na to guys. Yan, kung naghahanap po tayo, yan. Ito po guys ang kanilang tablet na Tech Life Pad 8, Lite 8. Ito, pagdating po sa specs, ito po ay naka 8.5mm. Napakanipis din po nito. Detachable, meron po siyang stand na detachable yan. Tapos guys, naka 6,000 mAh po ang kanyang large battery. Siyempre, nalalagyan po ito ng SIM. Meron po siyang LTE connectivity. Naka dual stereo speakers na rin. Ayan, at ito po para po sa kanyang internal storage, ito po ay 8GB RAM, 64GB internal storage. Yan, 4,999 lang. So very affordable. Kaya kung naghahanap po tayo ng budget lang na tablet, yan, inuna na po natin ang ating budget na tablet. Realme C61. Kaya kung naghahanap po tayo ng budget phone, ito po yung pinaka-budget po ni Realme, ang kanila pong Realme C61. Guys, ito yung naka 4GB RAM, 64GB internal storage. So, dito na tayo guys. So, double check po natin sa screen guys. Maglalagay po tayo ng specs para meron po tayong basehan ng mga specs po nito. Yan, para po sa presyo guys nito, naka 4GB RAM, 64GB internal storage. Ito po ay 4,399. So ayan, medyo manipis po to guys sa actual. Ayan, medyo manipis din. Tama-tama ito mga pang extra phone. So kung camera naman, double check na rin po natin ang camera. Kung kumbinsi na po kayo sa camera, napaka pasok na pasok po sa budget. Yan, malinaw din naman po yan. Ito guys, pagdating sa presyo, ulitin po natin, 4,399, 64GB. Ang kanila pong Realme C61. Tapos guys, ito, tuloy na tayo. Doon naman tayo sa kanilang pinaka-latest model. Ang kanila pong ito, entry level din po to, ang kanilang Realme C71. So ito guys, medyo mabilis na rin mag-charge ito, yung kanilang Realme C71. Kasi guys, sa loob ng isang oras na pag-charge natin, pwede nang mag-last ang battery nito up to 2 days. So ganun siya katipid. Then kung battery naman, ang pag-uusapan, napakataas po ng battery nito. Meron po itong 6,300 mAh battery, massive battery. Naka 45 watts na po yung kanyang fast charging. Manipis din kasi ang nipis po nito is naka 7.79 slim body. Pagdating po sa design, ito guys yung design niya, naka light feather design. Yan, light feather design po ang tawag dyan. At syempre guys, matibay po ito kasi ito po ay merong armor shell protection din pagdating sa mga drop resistance. Tapos yung kanyang screen refresh rate nga pala guys, ito ay naka 120Hz na rin yung kanyang screen refresh rate. Ayan, para po sa dalawang variant nito, meron po itong 12GB RAM, 64GB. Ang price po nun ay 5,499. Then ang kanya pong 18GB RAM. So ito kasi guys is extended RAM yan. Yan, 128 internal storage ay 6,499. Yan po yung dalawang variants ng bagong release po ni Realme na C71. Tapos guys, punta naman tayo sa kanilang C75X. Ito guys, para sa latest update natin sa kanilang Realme C75. Meron din po sila ditong C75X. Yan, unahin po muna natin ang kanilang C75. Bali guys, ang kanilang C75, ito ay mayroong 6,000 mAh battery. Naka 45 watts po pagdating sa charging. Yan, para po sa internal storage. So malaki na po ang internal storage ito kasi ito po ay merong 256GB na rin internal storage. Tapos pagdating sa size ng screen, ito ay naka 6.7 inches, naka full high definition plus na rin. LCD na naka 90Hz po yung kanyang screen refresh rate. Kung processor naman, ito po ay ginamitan ng MediaTek Helio G92 Max. Ayan, sa mga mahilig mag-camera, 50 megapixel po ang camera ginamit po dito sa kanilang C75. Sa front po ay meron siyang 5 megapixel. Then guys, maganda dito yung kanyang volume. Napakalakas po ng volume nitong CC75. Kasi ito po ay merong 400% volume o tinatawag niyang ultra boom speakers.
Then ito guys, syempre pagdating doon sa ano, ito po yung water resistance na rin. Kung ito po ay pagdating sa durability guys, kung mahulog to sa tubig na medyo may lalim na 2.5 meters, kaya po nito kasi ito po ay naka IP66, IP68 and IP69. Then no worry guys kung mabasa po yung ano nito, yung mga port na yan, meron po siyang tinatawag na sonic wave water ejection. So meron siya talagang sariling pangtanggal. So i-click lang po natin yung sonic wave water ejection dito. Yan. At syempre rainwater smart touch din yan. Kahit basa yung screen, magpa-function ng screen yan, yung touch natin. Yan. Para po sa presyo guys, ang kanilang Realme C75. Po sa dalawang variants nito, ang 256 po ng kanilang C75 ay 10,999. At ang 128 gig po na variant nito ay 8,999. Tapos guys, ito may lumabas po sila din dito na mas mura na C75 din. Ito po ang kanilang C75X naman. Ito guys, durable din to pagdating sa durability. All around waterproof din po yan. Naka IP66, 68 and 69 din po to. Yan, meron din po siyang 50 megapixel po na underwater camera. So ibig sabihin guys, pwede tayo mag-take ng photo sa ilalim ng tubig. Yan. Meron din po siyang sonic wave water ejection. Tapos guys, ito ay merong malaking battery na rin, 5,600 mAh battery. Yan, naka type C, naka 45 watts po ang kanyang Superbook charge. Yan, para po sa presyo guys, ang kanilang 24 gig RAM 128. So bali original RAM po nito ay 8, so may extended po siyang 16 gig RAM. Kaya naging 24 gig RAM at 128 po. Ito guys ay bale, presyo po nito ay 7,999. Realme C75X. Then guys, lipat tayo sa kanila naman pong Realme 13 5G. Para po sa ating latest update sa kanilang Realme 13 5G. Ito po guys ang kanilang Realme 13 5G. Meron na rin po yung GT mode, AI Boost 2.0. Then naka MediaTek Dimensity 6300 po pagdating sa processor. Then naka 45 watts na rin sa charging. At meron na rin 5,000 mAh massive battery. Para po sa internal storage, naka 256 na rin yan. 26 gig RAM, 256 gig internal storage. Bali meron po siyang 12 plus 14 extended RAM. Kaya naging 26 gig RAM, 256 po ang kanyang internal storage naman. Para po sa size ng screen, ang kanila pong 13 5G ay naka 6.7, naka full high definition plus LCD. 120Hz na rin po yung kanyang refresh rate. Yan. Kung camera naman, guys, ang kanila pong 13 5G ay may camera na 50 megapixel po pa with optical image stabilization na rin po yan. So, meron siyang smooth video na rin. Naka 60 fps po ang video nito guys. Front camera is 16 megapixel na. Pagdating po sa durability, naka IP64 na rin po yan. Dust and water resistance. Yan, rainwater smart touch na din. So magpa-function na yan kahit basa pong screen nito, gagana po yan. Yan. Para po price po ng ating Realme 13 5G guys ay 16,999. Tapos guys, ito naman, update naman tayo ng kanilang 13 Pro Plus 5G. Para po sa latest update natin guys, kung naghahanap po tayo ng ito guys yung merong 120 times zoom. Ito pong kanilang si 13 Pro Plus 5G. Ito po yung merong 120 times zoom na ginamitan po ng Sony LYT600 para po sa kanyang periscope with optical image stabilization camera. Naka 50 megapixel po yung camera nito with OIS nga po at 701 naman ang sensor na ginamit. Then guys, ito meron itong 112 degree wide angle. So naka wide angle po yan, 112 degree. At meron din po siyang ultra clarity, AI smart removal, syempre, at AI group photo enhance. And yan. Tapos guys, pagdating sa processor, si 13 Pro Plus 5G ay naka Qualcomm Snapdragon 7S Generation 2. At naka 120Hz na rin po yung kanyang screen refresh rate. Then para po sa design guys, ito pong design na to, ito po yung tinatawag nilang yan, Monet inspired glass design. Then yung iba pong design nito guys ay yung mga naka-vegan leather design na. Then pagdating sa charging, naka 80 watts po yan, Superbook charge.
Battery po nito, medyo malaki na rin, 5,200 mAh battery. Yan. Front camera guys, ito nga pala ay merong 32 megapixel na camera na rin. So napakalinaw na rin ang front camera nito na ginamitan ng Sony IMX615. Yan. Para po sa variant na hawak natin guys, ito ay naka 12 GB RAM, 256 GB internal storage at naka-sale na po yan guys. Good news. Kasi ito po ay from 28,999, ngayon po ay 26,999. Ito pong si Realme 13 Pro Plus 5G. Yan, 26,999. Then guys, ito naman ang iba pang mga model po ni ni Realme. Ito guys, kung naghahanap po tayo ng kanilang 13 Pro. Ito naman guys, ang kanilang Realme 13 Pro 5G. Ayan, ito po yung design ng kanilang Realme 13 Pro 5G. Guys, ito ginamitan po to kung more on camera din tayo. Ito ay naka Sony, ginamitan po ng 50 megapixel Sony with optical image camera din. Yan. Meron din po siyang 8 megapixel na naka 112 para sa kanyang 112 degree para sa wide angle camera nito. 2 megapixel po sa kanyang macro lens at syempre guys, AI camera, ultra clarity, smart removal at meron na rin pong group photo enhance. Pagdating sa processor, ito pong si Realme 13 Pro ay ginamitan po ng Qualcomm Snapdragon 7S Generation 2. 120Hz na rin po yung kanyang curved OLED. Naka-OLED display po ito. At pagdating po sa design, ayan nga po, naka-Monet inspired glass design. Premium vegan leather 2.0. Pagdating po sa charging, naka 45 watts at meron na rin pong malaking battery, 5,200 mAh battery. Siyempre guys, ito ay merong malakas na sounds. Meron po itong high resolution audio dual speakers na. Pagdating sa durability, naka IP65 na rin, dust and water resistance at matibay guys ito sa bagsakan. Kasi ito po ay merong armor shell protection at ito po ay naka 5-star drop resistance certificate. May certification na rin. So Android 14. Para po sa presyo guys natin dito sa kanilang Realme 13 Pro 5G ay 24,999. Tapos guys, ito punta naman tayo sa kanilang 14 series. Ito po yung kanilang Realme 14 Pro Plus 5G at ang kanila pong Realme 14 Pro 5G. Ito guys, para sa ating latest update guys, ito bigyan ko kayo ng mga presyohan ng ating 14 Pro. Unahin po muna natin guys ang kanilang 14 Pro 5G para po sa ating specs. Ito pong hawak nating model guys, ang kanilang 14 Pro 5G. Yan. So para po sa mga specification nito guys, unang-una dito yung kanyang rear camera. Meron po itong 50 megapixel po. Yan, check po natin ang kanyang rear camera. So ang camera po nito guys is naka 50 megapixel, ginamitan po ng Sony IMX882. Ayan, with optical image underwater camera po yan. So ibig sabihin kahit gamitin natin yan sa underwater, napaka-smooth ng camera natin. Tapos meron 2 megapixel black and white camera yan. Then ito nga po, pagdating sa camera features, ito po ay merong AI Ultra Clarity 2.0 na. AI Eraser 2.0 kung saan pwede tayo mag-erase ng mga unwanted background. At syempre underwater mode. So pwede tayo ditong mag-take ng photo and video. O yung tinatawag nating live photo. Then 16 megapixel po ang front camera nito. Guys, ito pagdating sa processor, itong kanilang 14 Pro 5G ay naka MediaTek Dimensity 7300 Energy, naka 5G at naka 4 nanometer na po yung processor na ginamit dito. Yan. Pagdating sa size ng screen, ito po ay very handy rin, naka 6.77 inches, naka full high definition plus display at naka OLED na po yan. 120Hz na rin po yung kanyang refresh rate para po sa kanyang 3D curve. Naka 3D curve po ang design nito guys. At malaki po ang battery guys nito. Medyo manipis po yung unit pero mataas po yung malaki yung battery, 6,000 mAh battery. At naka 45 watts na po yan, superbook charge. Pagdating po sa kanyang RAM and ROM, ito po ay merong 12 GB RAM plus 14 extended RAMs at naka 256 na po ang internal storage. Pagdating sa Android version ay Android 15 po yan. Siyempre, durability, naka IP66, 68, and 69.
Pwede po yan masubmerge accidentally sa tubig, 2.5 meters, talagang makakasurvive. At syempre guys, hindi lang yan, matibay po ang kanilang 14 Pro 5G kasi ito po ay naka-military grade shock resistance. Ayan, certificate. Para po sa presyo guys ito, yan, 21,999. Tapos guys, yung kanya namang 14 Pro Plus 5G, syempre guys, wala tayong display noon, pero same naman po ang design yan. Yan, bigyan ko na lang po kayo ng specs din pagdating po sa kanilang 14 Pro Plus 5G. Ito guys, mas matataas po ang camera na ginamit po sa kanilang 14 Pro Plus 5G. Kasi ito ay 50 megapixel. Ang sensor na ginamit po ay IMX896 with optical image stabilization din. At naka 50 Sony IMX882 na naka 120 times zoom naman po ang kanilang ang camera po ng kanilang 14 Pro Plus. Yan po yung may 120 times super zoom kung tawagin. At meron siyang wide angle na 8 megapixel. Yan. Pagdating po sa processor, ito po ay ginamitan din ng Snapdragon 7S Generation 3 5G na naka 4 nanometer na po yan. At syempre mataas po yung resolution ng screen kasi ito po ay naka naka 1.5K resolution, naka OLED display at naka 120 Hz na rin po yung kanyang refresh rate. So ayan po yung tinatawag na bezel-less quad curve. So napakanipis po ng bezel niyan. Especially guys yung kanilang 14 Pro Plus 5G. Para po sa presyo guys ng kanilang 14 Pro Plus 5G, ito po ay 27,999. Yan po ay 26 GB RAM, 512 na po. Tapos guys, ito lipat tayo sa iba pa nilang mga 14 series. Andito po ang kanilang 14T. Ito guys, ang kanilang Realme 14T. Guys, ito po ay 14,999. So kung naghahanap po tayo ng 14T 5G, ito na po yung pinaka-latest update po natin. Then guys, ito punta naman tayo sa isang itong kanila namang Realme 14 5G naman po. Guys, baka malito po tayo. Magkaiba po yung dalawa na yun, 14T 5G at ang 14 5G. Ito po yung design ng ating 14 5G guys. So, iba yung design nito sa likod. Ayan. Tapos guys, ito kung nagwo-worry tayo sa pag-init ng mga cellphone habang ginagamit guys, no worry kasi ito pong si 14 5G ay meron po siyang vapor chamber cooling system. O, di ba? Built-in. Siyempre, kung mahilig tayo maglaro ay tama-tama kasi ito po ay naka GT Boost AI Ultra Touch Control. So napaka-responsive po nito. At kung processor naman po, ito pong si 14 5G ay ginamitan ng Snapdragon 6 Generation 4. At merong mataas na Antutu. Meron po itong Antutu score na 760,000 plus Antutu score niya. Sa battery guys, mataas na rin ang battery ng ating Realme 14 5G kasi ito po ay merong massive battery na 6,000 mAh battery. Yan, check po natin guys ang mga ibang specs pa po niyang 14 5G. Yan, meron po siyang 120 FPS din, smooth gaming. 45 watts pagdating sa charging. Ito, size ng screen 6.67 din ang size ng screen nito. Kung camera naman, meron po siyang 50 megapixel po with optical image stabilization. So meron po tayong smooth video dito. At yung kanyang front camera is 16 megapixel na rin. Yan, para po sa presyo guys ng ating 14 na 5G, ito po ay 17,999. Bali ito po ay may maximum RAM na 26 GB RAM, 256 GB. So ang original RAM po natin ay 12 plus extended RAM na 14, kaya naging 26 GB maximum RAM. Okay, 17,999. Guys, ito naman ang kanilang 14T 5G. Siyempre guys, 5G pa rin ito ang kanilang Realme 14T 5G. Ito pong hawak natin, ito po yung Realme 14T 5G. At ito naman guys ang kanilang Realme 14 5G. So guys, unahin muna natin ang kanilang Realme 14T 5G. Ito guys, para sa mga specs po nito guys, maganda dito, naka 120 FPS po, smooth gaming ang kanyang So kung mahilig sa laro guys,
Tama-tama sa inyo, napaka-smooth po ng ating ano dito, ng gaming. Then kasi ito ay naka 120 FPS na po yan, smooth gaming display. Tapos guys, hindi tayo mabibitin sa battery nito kasi itong si 14T 5G ay merong 6,000 mAh massive battery. Pagdating sa charging po nito, naka 45 watts. Superbook charge na yan. Yan. Pero guys, ito medyo anong screen to, very handy rin kasi ito pagdating sa size ng screen, ito po ay naka 6.67 inches full high definition plus display. At ang maganda pa sa kanya, naka AMOLED po ang display nitong si 14T 5G. Yan, 120Hz na rin po yung kanyang refresh rate. Ayan, at syempre ang maganda pa dito, meron siyang display na tinatawag natin na low blue light certified. So yung mata natin ay safe na safe kung gagamitin natin ito ng matagal, kung maglalaro tayo or manonood, o diba? Yan. Para po sa kanyang RAM and ROM guys, itong hawak natin, meron po itong maximum RAM na 18GB RAM. Ang original RAM po nito is 8 plus 10, tapos 256 na po ang internal storage ng ating si 14T 5G. Syempre kung more on camera, tama-tama sa inyo din to kasi ito po ay merong mga AI Eraser 2.0 na, AI Motion Blur at yung AI Clear Face. So yun, syempre yan, mga mahilig sa camera, yan, ang kanila pong Realme 14T 5G ay tama-tama sa inyo. At para naman po sa Android version guys, ito ay Android 15. Yan, ang presyo po ng ating Realme 14T 5G guys, ito na po tayo, dito na tayo sa kanilang GT series. Guys, ito maganda dito, ang tataas ng specification po ng kanilang GT series ang kanila pong Realme GT7. So ito guys, unahin natin ang kanilang GT7. Para po sa design nito, ito check po natin. So ito hawak lang po natin is dami po nila. And guys, ito pagdating sa processor, unahin natin ang processor ng kanilang GT7. Syempre guys, 5G din po to. Ito po yung naka MediaTek Dimensity 9400E 5G processor. Ito po yung merong mataas na Antutu score. Ang Antutu score po nito ay 2,200,000 plus Antutu score po yan. So alam po yan ng mga gamer, yung mga sukatan po nila ng pagiging responsive at mabilis. Yan. Guys, ito ang maganda po dito sa kanilang GT7. Ito pong Realme GT7, napakalaki po ng battery nito. Ito po ay merong 7,000 massive battery. Naka 120 watts po yung kanyang charging guys, naka 120 watts po yan. Sobrang bilis, baka wala pa pong 30 minutes fully charged na po yan. Tapos guys, ito ay merong iSense, ito yung design po niya, tawag po na dyan, yan ay iSense Graphene design. So meron din po siyang built-in na cooling system, 7,700 cooling system. Siyempre guys, tamang-tama ito kasi ito po yung may tinatawag na travel camera. So kung marami tayong gustong picturean at umaandar yung sasakyan natin, tamang-tama sa inyo kasi guys, ito ay merong AI travel snap camera ang tawag nila doon. So kahit gumagalaw ang subject, maandar ang sasakyan, makakapag-picture po tayo dito ng malinaw. Ayan. Siyempre pagdating sa video, ito po ay naka 4K resolution, Dolby Vision. Para sa kanyang rear camera, naka 4K yan. Tapos sa 4K naman po, naka 60 FPS pagdating po sa front camera. So parehas po mataas ang resolution nito kung gagamitin po natin pang video. Yan. Syempre yung display po nito 120Hz na rin po yung display. At yung peak brightness po nito ay 6,000 nit brightness display. At meron siyang touch sampling rate o 360Hz po yung touch sampling rate niya. Yan. Presyo po ng ating GT7 37,999. Ito po ay naka 24GB RAM, 512. So meron siyang 12 plus 12 na RAM. Tapos guys, ito naman ang kanilang GT70. So yan, for GT70 guys, ito naman ay merong so mataas din ang processor guys nito. Check na natin ang design nito. Yan, ito naman po ay ganun din, naka iSense Graphene design din. So meron din po itong malaking Antutu score guys, 1,780,000 plus po Antutu score niya.
malaking battery din, 7,000 mAh massive battery. 120 watts din po ang kanyang Superbook charge din. Grabe, no? At meron din po siyang 7,700 cooling system. Yan, syempre AI travel snap camera din. So napakabilis po nitong mag-take ng photo. So kahit gumagalaw talaga yung mga subject, so malinaw po yung kuha natin, hindi blur. Then naka 4K ano din po to 4K video resolution. So meron din siyang 4K video resolution sa front camera. Yan. At naka 120 Hz na rin nga po yung kanyang display. Ito po ay napaka-vivid ng display, oh. Kasi napakaliwanag din. Meron din siyang 6,000 nit brightness, peak brightness po niya. At 360 Hz touch sampling rate din. Kasi ito para sa ating presyo ng kanilang GT70. Ito po ay 29,999. So ayan guys sana nakatulong tayo guys sa mga nagpaplano palang bumili ng cellphone, especially guys dito kay Realme. Ito na po yung pinaka latest update natin sa kanilang mga unit ngayon. So babalik, baka may mga naka on sale, abangan po natin.